Philippine Coast Guard. Sa ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Barko ng Pilipinas ang tinarget, pero dalawang barko ng China ang nagkabanggaan. Sa gitna yan ang pagtugis nila para sana bombahin ng tubig ang barko ng Philippine Coast Guard. Dambuhalang barko ng Chinese Navy ang isa sa mga humabol sa barko ng Pilipinas na mag-aabot sana ng ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Nag-alok pa ng tulong ang PCG sa mga nagpalutang-lutang na Chinese crew. Pero imbes na tumugon, nagtangka muli ang China na manghabol. Sakay ng BRP Suluan, nakatutok live si Rafi Kima. Rafi. Nasaksihan nga natin mismo, Mel, Vicky, Emil, kung paano bumangga ang isang barko ng Chinese Coast Guard sa isang barko ng People's Liberation Army Navy dahil sa kakahabol dito sa ating sinasakyang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard habang papalapit kami sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Bago nito ay nakailang dangerous maneuver na yung dalawang barko ng China sa paghahangad na maharangan at maitaboy itong ating sinasakyang barko ng Philippine Coast Guard. Ganito na kalapit sa likuran ng BRP Suluan ang dalawang barko ng China habang pilit kaming hinahabol palapit sa Baho de Masinloc. Tila iipitin pa yata kami nitong dalawang barko. Kalahating oras nang hinahabol ng CCG 3104 at PLA Navy 164 ang BRP Suluan habang patungo kami sa direksyon ng Baho de Masinloc para sa Kadiwa Mission. Ilang beses dumikit ang dalawang barko ng China na pilit namang iniiwasan ng kapitan ng BRP Suluan. Ang patrolya ay bahagi ng regular na pag-iikot ng Philippine Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Kasama rin sa misyon kanina ay para ipaabot ang tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Ang Baho de Masinloc pasok sa iizi ng Pilipinas. Hindi na nakahabol kanina itong China Coast Guard Ship 3104 kaya ito naman ngayong PLA Navy 164 ang humahabol sa amin at sinusubukang harangan yung paglapit namin sa Baho de Masinloc. Kita naman kung gaano matindi ang armas itong PLA Navy 164. Meron itong Gatling gun at meron itong kanyon sa harap. Nang hindi maharangan ng BRP Suluan, nagbukas na ng water cannon ng Coast Guard ship ng China habang pilit kaming hinahabol. Makikita sa mapang ito ng aming dinaanan, ilang beses lumiko at nagpaikot-ikot ang BRP Suluan para maiwasan ang dalawang barko ng China. 10 kilometro bago kami makarating sa Baho de Masinloc, mas naging agresibo na ang dalawang dayuhang barko. Sa isang punto, ilang beses na silang muntik magbanggaan. Hanggang sa mangyari na ang hindi inaasahan. Nakatuon ang aming pansin sa papalapit na barko ng Chinese Coast Guard nang bigla na lang sumulpot ang dambuhalang barko ng Chinese Navy at humarang sa dinaraanan ng Chinese Coast Guard. And there was a miscalculation on the part of the PLA Navy when it did a very sharp turn, siya yung bumangga, no, sa China Coast Guard vessel. Sa lakas ng impact, halos tumagilid ang CCG 3104. Sa anggulong ito nakuha mula sa aking 360 camera, makikitang ang BRP Suluan ang matutumbok sana ng Chinese naval ship. Mabilis lang nakalagpas ang barko ng Philippine Coast Guard, kaya mga barko ng China ang nagbanggaan. Makikita sa wasak ng nguso ng CCG 3104 kung gaano kalakas ang pagbangga nito. Ang mga Chinese Coast Guard personnel na nasa harap ng barko segundo bago ang banggaan nawala na sa deck. Hindi pa tiyak sa ngayon kung may nasaktang mga Chinese national. Ang PCG, niradyohan ng Chinese Coast Guard para tumulong. This is BRP Suluan 4406. This is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. I repeat, should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Ang Chinese naval ship naman, lalo pang naging agresibo sa paghabol. Ilang beses nitong pilit abutin ang likurang bahagi ng BRP Suluan at nagmamaniobrang tila mambabangga. Palayo na kami ngayon sa bahagi ng Baho de Masinloc at papunta na sa direksyon ng Zambales. Pero ngayon talagang mabilis pa rin yung takbo nitong PLA Navy at pilit kaming hinahabol.
babalangan itong crew ng BRP Suluan ay posibleng gusto na talaga kaming banggain itong PLA Navy matapos nga yung aksidente nila doon sa kanyang kasamahang China Coast Guard. Bumagal din kalaunan ng takbo ng Chinese Navy kaya ang crew ng BRP Suluan nakahinga na ng maluwag. Dito na nakita ng kapitan ng BRP Suluan na tinamaan din pala ang kanyang barko sa nangyaring banggaan. Kung makikita itong flagpole ng BRP Suluan, bumaluktot ito. Matapos dumikit at bumangga rin dito yung barko ng PLA Navy. Ito yun nung mangyari, yung bangga nila nung China Coast Guard. So ganun kalapit itong tatlong barko. Bumangga yung China Coast Guard doon sa PLA Navy at ito namang PLA Navy ay dumikit dito sa barko ng Philippine Coast Guard at bumangga nga at tinamaan itong flagpole. Sa ngayon ay nag-disengage na itong barko ng PLA Navy at medyo lumayo na ng konti sa amin pero sumusunod pa rin dito sa aming sinasakyan habang kami ay palayo ng Baho de Masinloc. Narito ko ngayon dito sa likurang bahagi ng BRP Suluan at makikita rin ito sa aking likuran itong damage na natamo nitong barkong ating sinasakyan noong bumangga rito yung barko ng PLA Navy. Ito lamang yung damage na natamo nitong barko. Pero kung hindi daw dahil sa excellent na seamanship nitong barko ayon mismo sa PCG ay posibleng mas matindi pa yung nangyari dito sa barkong ating sinasakyan at posibleng pagbulan pa ng mas malalang insidente. Yan ang latest mula dito sa BRP Suluan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Binuntutan at binomba rin ng tubig ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Baho de Masinloc. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Vicky, sa ating likuran makikita ninyo yung mga mangingisda at yung kanilang bangka na natulungan ng resupply mission ng BIFAR. Dito yan sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Nang datna ng routine maritime patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pasado alas 6 ng umaga, ang Baho de Masinloc nakapalibot na sa bahura ang hindi bababa sa 25 barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel. Maya-maya pa nagsagawa ng radio challenge ang China. This is China Coast Guard Station Level 6. We are conducting a water patrol in accordance with the law in the waters of Huangya Island of the People's Republic, China. Agad ding sumagot ang BIFAR. You must take leave of our route and are reminded of your obligation for safe conduct by the 1972 International Regulation Preventing Pollution at Sea and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Bandang alas 8 ng umaga, nag-shadowing na ang China Coast Guard Vessel 3306 sa gilid ng sinasakyan nating Multi-Mission Offshore Vessel o MMOV na Datu Bangkaya. 19 nautical miles ang layo natin mula sa Baho de Masinloc. Kanina, itong China Coast Guard 3306 ay nasa may gilid lang natin. Pero ngayon ito ay nagmaneuver na papunta sa ating gawing harapan. Sa di kalayuan, binugahan na rin ang tubig ng China Coast Guard ang isa pang partner MMOV ng BIFAR na Datu Sumkat. At matapos ang ilang saglit, nagtangka na rin silang i-water cannon ang barko namin. 17 nautical miles ang layo natin mula sa Baho de Masinloc pero ngayon pa lang ay narito na itong China Coast Guard 3306 at kasalukuyang nagsasagawa ng pag-water cannon sa atin na tila ba hudyat na tayo ay wag lumapit pa dito sa Scarborough Shoal. Iniikutan ng China Coast Guard ang BIFAR vessel habang nag-water cannon pero halos di naman ito umabot sa BIFAR vessel. Hinarangan at sinusundan din nito ang mga BIFAR vessel lalo na nung lumalapit na sa Baho de Masinloc. Sa kabila ng mga harassment na ito, idiniretso ng BIFAR at Philippine Coast Guard ang Kadiwa mission. Tinagpo nila ang mga mangingisda sa palibot ng Baho de Masinloc para sa isang resupply mission. Namahagi sila ng bigas, tubig inumin, grocery packs, gamot at diesel. Mahalagang ayuda na raw ito lalo't halos di sila mga pangisda sa lugar dahil sa presence ng China sa Baho de Masinloc. The Coast Guard vessels BRP Teresa Magbanwa and BRP Suluan are still in the vicinity of Baho de Masinloc at namimigay ng ayuda sa ating mga mangingisdang Pilipino. We're actually right now ongoing ang pagdidistribute natin ng fuel subsidy and even fuel ice, no, para mas mapatagal ang operation ng ating mga mangingisdang Pilipino. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil po sa magkakaroon po kami ng kaunting
bawas na gasto sa aming bangka. Hindi po kami makakilos na malayo maigi gawa ng nandyan nga po sila parang harang. Kaya hindi po kami makakilos masyado. Ayon sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016, isang traditional fishing ground ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Gan Yu, spokesman ng China Coast Guard, na hindi raw pinansin ng Pilipinas ang mga babala nila, kaya nagsagawa sila ng mga hakbang para i-expel daw ang mga barko ng Pilipinas dahil teritoryo raw ng China ang Scarborough Shoal. Alinsunod naman sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016, wala raw legal basis ang 9-dash line na ginagamit ng China para angkinin ang West Philippine Sea. Vicky, magdidilim na pero tanaw pa rin natin ang hindi bababa sa 4 na barko ng China Coast Guard na nagmapatsyag sa ating posisyon. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Hindi manghahamon, pero hindi rin uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol nito sa sarili. Yan ang idiniin ng Pangulo sa gitna ng bagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng panibagong panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol sa ating bansa. We have never instructed any of our vessels to back out. We have a duty to perform, and that is to defend the country. So no, we never back down. Pero hindi rin naman daw tayo naghahamon ayon sa Pangulo. We do not intensify our operations, we just respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. Wala tayong interes na pasukin kahit sino, na puntahan na kahit sino, sugurin kahit sino. But we have to do this because we are under threat. We are forced to do this. We do not want to do this. We are forced to do this. We will stop doing it when the threats stop. Tigil na yung mga threat. We can all sit more safely at home. Kung tutuusin ayon sa Pangulo, wala raw Pilipinong gustong magkagyera, kahit sundalo o Coast Guard pa raw. Ginagampanan lang daw nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sa isang pahayag, nanindigan naman ang Department of National Defense para sa Philippine Coast Guard sa harap ng malupit at walang saysay raw na kilos ng China sa West Philippine Sea. Sabi ng DND, hindi tayo pasisiil. Ikinagulat din ng Pangulo ang paghahain ng China ng matinding protesta matapos ang pahayag ni Marcos na madadamay ang Pilipinas kung magkakaroon ng komprontasyon ng China at Amerika dahil sa Taiwan. I'm a little bit perplexed why it would be characterized as such, as playing with fire. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. We do not want to go to war. But I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. Hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. And I think because of the narrative coming out about playing with fire and being provocative and all of that, kaya nagka-increase ng activity doon sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Tiklo sa magkaiwalay na operasyon sa Quezon City ang 2 suspect umano sa carnapping. Kabilang ang isang biktima ng sariling tiyuhin. Sa isa sa mga operasyon, tinarget ang isang jeepney dahil minamaneho ng isa sa mga suspect. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Saan ba yung garahe niyan? Binuntutan sa kapinatabi ng PNP HPG at ng Baguio City Police ang pampasaherong jeep na ito sa isang bahagi ng Aurora Boulevard, Quezon City. Nakumpirma na ang driver ang may warrant of arrest na 4 na taon nang pinaghahanap sa Cordillera Administrative Region sa kasong paglabag sa anti-carnapping law. Siya po ay nagrenta ng sasakyan at ito po ay hindi na po niya binalik. Patuloy namin siyang sinusubok na makuna ng panig. Sa Novaliches, hinuli ng mga operatiba ng Task Force Limbas ng PNP HPG ang lalaking ito na wanted din sa kasong carnapping.
Sa impormasyon din po nakuha po ng inyong PNP-HPG, siya po ay nakadali na ng hindi bababa sa 20 sasakyan. Ngayon, tumutulong po ang inyong PNP-HPG para tukuyin at alamin ang lokasyon ng mga sasakyan pong kanyang nakuha. Ayon sa HPG, isa ang passenger van ni Teacher Camille. Di niya tunay na pangalan sa mga nirentangay ng suspect. Nakita po namin na yung aming van ay nasa Tacloban na. Ang mas masaklap, nailipat daw ng suspect sa ibang pangalan ang van ng biktima kahit ito'y hinuhulugan pa. Dugot pawis daw nilang mag-asawa ang pinangpundar nila ng sasakyan na gagawin sana nilang pang-sideline. Nananawagan po ako sa LTO. Sana po ma-stop na po yun to kasi hanggang ngayon hindi po namin ma-pull out yung unit namin kasi pinapakita po sa amin na legally transferred po yung van. Yung ginawa ho sa amin na ganito sobra aksaya oras, panahon, pera, tsaka yung threat na kami po ay paulit-ulit binabalikan ng financing dahil hindi ho namin mabayaran yung sasakyan na wala naman sa amin. Sobrang hirap po. Sobrang hirap. Pati sariling tiyuhin, tinalo raw ng suspect. Tinangay ang bagong pickup truck nito at hindi na isinauli. Sabi niya, ginamit niya papunta ng Bicol. Hindi niya ibinalik. Sabi ng HPG, sabit din sa pasalo at labas kasa carnapping scheme ang suspect. Nakakapaglabas daw ito ng brand new na mga sasakyan gamit ang peking identification at bank documents. Bank financing po natin or yung mga dealers na nag-re-release nito po mga sasakyan or motorsiklo. Pangalawa po dyan, unang-una yung mga kababayan po nating magagamit naman din yung kanilang identification or yung mga nagpapagamit dito po sa mga ganitong grupo. Dati po is legit naman po akong buy and sell. So may mga pumasok lang po sa akin ng mga transaksyon na in-expect ko po na okay. Bandang huli po nung na-deal ko na illegal pala yung mga transaksyon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Na-inquest na ang mga driver ng kotse at truck na nakasagasa sa isang konduktor sa Cavite na nagresulta sa pagkakahati ng kanyang katawan. Ang unang nakabanggang driver, nakainom pa ayon sa mga pulis. Babala, sensitibo po ang balitang tinutukan ni Oscar Oida. Pero yung yakap niya po parang iba na po eh. Iba po yung pakiramdam ng yakap niya, tapos basta iba po. Di pa rin matanggap ni Mikey Balatbat ang sinapit ng kinakasamang si Manny. Ang konduktor ng bus na nahati ang katawan matapos magkasunod na matumbok ng isang kotse at isang truck sa General Trias, Cavite hating gabi kahapon. Dinatnan ko siya sa tanggapan ng General Trias Cavite Police Station kanina. Sobrang sakit po. Kasi po, may tatlong anak po kami. Tapos siya lang po yung nagtatrabaho. Karumal-dumal po, tapos hindi niya po deserve yun eh. Sana mabigyan po ng stisya yung pagkawala niya po. Ayon sa kasamahan ng biktima, paggarahe na sila nang mangyari ang aksidente. Sakto kasi yung pagbaba niya, papasok na ako sa garahe, biglang may sumulpot na kotse. Mabilis ang takbo eh, pag-iwang-iwang pa. Pagkabundol kay Manny ng kotse, tumalsik siya sa ibang lane kung saan naman siya nasagasaan ng dump truck. Mabuti na lang mayroong police mobile na nakabuntot pala sa amin. Kaya pinahabol ko yung nakabangkain na kotse. Sa ngayon ay naaresto na pareho ang mga driver ng kotse truck na nakadisgrasya sa biktima. Ang driver ng kotse na unang nakasapol kay Manny, nakainom ayon sa mga pulis. As a result also ng medical examination ng driver ng kotse, nakainom po siya, intoxicated. So medyo malayo-layo na po sa area nung na-intercept siya nung mga patrol natin. It could aggravate the circumstance of the case po. But it will depends on the court na magtatry po dito sa soon to be respondent po natin. Sumailalim na rin sa inquest proceedings ang dalawang driver na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng kotse. Ang driver naman ng truck, sinabing wala siyang kasalanan sa nangyari. Wala akong dahil siya po ang may sa akin isabit lang po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.